Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Siguro naman pwede na ako makipagkita kay Matthew. Nandito na kami sa loob ng kotse niya. Ihahatid na niya ako kung saan niya ako kinuha kanina. Sige, papayag ako kung yan ang gusto mo. Basta wag ka ma-inlove sa kanya. Kaibigan ko nga lang yung tao eh. Anong fall in love ka dyan? Baka ikaw pa nga mahulog sa kanya dahil sa sobrang kagwapuhan niya. Kung alam mo lang na sa'yo ako na fall. Hindi siya gwapo. Matthew is handsome. Hindi ko naman magugustuhan yun noon kung hindi. May gusto ka sa kanya dati? Tumawa siya habang nagmamaneho. Ano? Ano bang meron dito? I'm more handsome over than him. You agree? I'm handsome than your friend. Nakarating na kami at agad niyang binuksan ang pinto at bumaba na. Kaya naman hindi na ako nakapagsalita. Magrereklamo pa naman sana ako. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Matthew is... Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko dahil nilagay niya ang kanyang hintuturo sa aking labi. Mas gwapo si Nathaniel kaysa kay Matthew. Lagi mong tatandaan na asawa mong pinakagwapo sa mundo. Ngumiti siya at kinindatan ako. As usual, hinatid niya naman niya ako. Ganito na talaga siya simula pa noong nakaraang mga araw. Sinusundot inihahatid niya ako. Ano nang gagawin ko ngayon? Nababaliw na ako dahil kinakausap ko ng sarili ko. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Siguro magtatrabaho na lang muna. Iginugol kong ilang oras sa pagtatrabaho hanggang sa malapit na ako matapos sa ginagawa ko. Magagabi na rin kasi. Tumunog bigla yung phone ko at nagpapahiwatig na may tumatawag. I'm sorry about earlier, Matthew. Sabi ko kaagad sa kabilang linya. You don't need to say that. It should be me who is apologizing to you. Hindi ko naman alam na may boyfriend ka na. You didn't tell me. Kung alam lang niya na asawa ko si Nathaniel, hindi ko na lang binanggit pa sa kanya ang bagay na yon. Ako nga ang dapat mag-sorry. Dapat din mag-sorry sa'yo si Nathaniel. May naisip akong idea. Paano kung bibisita ako sa bar mo? Sa tingin mo papayagan ka ng boyfriend mo? Baka makatanggap ako ng suntok. Akong bahala sa'yo. Hindi niya magagawa yon dahil siya makakatanggap ng suntok. Ako mismong susuntok sa kanya kapag ginawa niya yon sa'yo, kaya wag ka na mag-alala. Is this a good idea? Baka magkagulo lang mamaya. So, ayaw mo akong papuntahin? Nalungkot naman ako bigla. Para kasing ayaw niya akong papuntahin doon sa bar na pagmamay-ari niya. No, it's just that. Okay, fine. Kailangan ba talagang nandoon ako? Yes, dahil may plano ako. You should be there. Ikaw ang magtutur sa akin eh. Sige. Mabuti naman napapayag ko siya. Ibinaba na niya ang tawag. Bigla ibumukas ang pinto. Sino yung kausap mo? You're not answering my calls. You're busy talking to someone. Kapapasok lang ni Nathaniel, ito agad ang bumugan sa akin. Relax ka lang, dahil may pupuntahan tayo mamayang gabi. Saan? Sinong kausap mo kanina? Wala nga sabi yon. Naligaw lang na number at mukhang gwapo naman yung kausap ko, kaya napatagal. Pagbibiro ko sa kanya, ang seryoso niya kasi masyado. Kulang na lang magdikit yung kilay niya. Si Matthew ba yung kausap mo? Wala akong binanggit na pangalan. Pasipol-sipol pa ako. Inaayos ko na mga gamit ko
ready to leave. Then give me the number. Na-delete ko na dahil nga sa hindi ko kilala yung tumawag. I lied. Halika na nga, maghahanda pa ako. Ay, tayo pala. Sasama ka sa akin o sasama ka? Dapat ganoon yung pagpipilian para siguradong sasama siya at para maisagawa ko na rin ang plano ko mamaya. Oh. Anong oh? Oo? Sasama ka sa akin at sasama ka lang naman sa pagpipilian mo. Mahirap pang pumili sa dalawang yon? Nainip, kaya ayon nauna pa siyang lumabas kaysa sa akin. Nandito na kami ngayon sa bahay at naghahanda na para sa pagpunta namin mamaya sa bar. I wore my sexiest dress in my walk-in closet. Pulang dress na bumagay sa puti kong balat. Pinuntahan ko pa si Nathaniel sa guest room. I knocked the door, pero walang nagbukas na yon. Nathaniel, maghihintay na lang ako sa baba. Kita mo tong mukhang unggoy? Siya pa yung parang babae sa amin. Dinaig pa ako sa paghahanda. Bumaba na ako at nagulat na lang dahil nakaupo si Nathaniel sa sofa at pinagmamasdan akong pagbaba ngayon sa hagdan. Girls are always be girls. I thought nag-aayos pa siya. Tumingin pa siya sa kanyang relo. Tara na nga. Aya ko sa kanya. Baka kanina pang naghihintay si Matthew. Nagpaalam muna kami kay Manang bago tumulak papuntang bar na pagmamay-ari ni Matthew. Alam kong lugar na to. Bakit tayo pupunta doon? Binigay ko sa kanyang address. Nagulat ako sa sinabi niya. Regular customer ka ba doon? Naghahanap ka ng chicks doon? May kinikita ka ba doon na ibang babae? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Bigla ay parang kumulo ang dugo ko. Just once. Kahit once pa yan, pwede pa rin siyang makakita na magaganda at sexy na babae doon. Kahit na, nakapunta ka pa rin dito. Let's not argue about this one. Hindi na ako muling nagsalita hanggang sa nakapasok na nga kami sa bar at sumalubong sa amin si Matthew. Hi Abigail. Nasa likod ko lang si Nathaniel kaya hindi ko alam kung anong ginagawa niya at kung saan siya nakatingin. Hindi rin ako nag-abalang tingnan pa siya. Hi, this is Nathaniel. Pagpapakilala ko kay Nathaniel kay Matthew. Matthew, inabot niya ang kamay niya kay Nathaniel. Ilang segundo pa ang lumipas bago ito inabot ni Nathaniel. Nathaniel, ngumiti si Matthew pero parang wala lang kay Nathaniel. Tumikhim muna ako bago nagsalita. So, itour mo na kami? Inilibot naman kami ni Matthew sa kanyang bar. May second floor ito at maraming tao ngayong nandito. Nakakahilo rin yung mga iba't ibang kulay na lights kaya napagpasyahan ko na maupo na lang kami. Wine? What do you want? Tanong ni Matthew sa amin. She won't drink. Sabi ni Nathaniel na ngayon ay nakaupo sa tabi ko. Wag na Matthew, hindi naman ako umiinom. Tubig na lang. I used to hang out with my classmate before, pero ako lang yung tagakain ng pulutan. Hindi na nga ako sinama ulit dahil pulutan lang daw sadya ko hindi inuman. I just don't like the taste of it. Kamusta ka Nathaniel? Tubig lang. Hoy, bakit mo ginagaya yung order ko? It's okay Hera. Okay lang, libre lang naman yung tubig. Ngumiti sa akin si Matthew. Si Nathaniel naman ay tinitingnan si Matthew pero walang mababakas na ekspresyon sa mukha niya. Wait, I just called someone to get you water. Akma magtatawag na siya pero nagsalita tong katabi ko. I don't want someone to serve us the water. I want you to do it. Don't worry, I'll pay your service. Sabay lapag niya ng pera sa lamesa habang ang tingin ay niya kay Matthew pa rin at talagang dinidiinan niya pa yung salitang you. Ang bastos mo Nathaniel. Okay lang Abigail, kukuha lang ako ng tubig mo. Umalis na siya at mukhang totoo ngang kukuha siya ng tubig. He's the owner of this bar Nathaniel. Bakit siya pa yung inutusan mo? Hindi man lang siya natingin sa akin dahil na kay Matthew pa rin ang tingin niya
na ngayon ay naglalakad na para kumuha ng tubig. I don't care. I can buy this bar. I can even close this. I thought you're powerless. Kaya nga di mo na ipaglaban yung Sandra mo. Kaya ka rin napilitan ng itali sa akin. Hindi na at dahil sa'yo yun. Sabi niya habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Here's your water, Abigail. Here. Inilapag niya sa akin yung isang basong tubig. Salamat. Ngumiti ako sa kanya. And Nathaniel, right? The boyfriend? Inilapag niya yung isa pang tubig na dala niya sa harap ni Nathaniel. Umiling si Nathaniel then he smirked. You're wrong, boy. I'm his man. I'm Abigail's husband to be precise. We're married and she's my wife. Imagine, I've been here for more than a month. Nag-iimpake ngayon si Manang. Naiiyak tuloy ako dahil sa ginagawa niya. Manang, mag-iingat ka po doon. Don't worry, Iha. I still come back. Uuwi ngayon si Manang sa kung saan siya nakatira. Higit 1 buwan na ring magbuhat noong magtrabaho siya rito. Tinuring ko na rin siyang pamilya. You promise, Manang? Yes, don't cry. I'll come back in just 2 days. You're crying. It's just 2 days, okay? Nasanay na rin ako sa pagsasalita ni Manang ng English. Mas magaling pa yata siya mag-English kaysa sa akin. Sige na po, Manang. Mukhang uulan. Baka mamaya hindi kayo makauwi niyan. Hinatid ko si Manang sa labas. Tell Nathaniel about this. Don't worry. I'll be back in 2 days. Niyakap ko na lang si Manang. Mamimiss ko yung pagsasalita niya ng English. Babalik ka pa talaga, Manang, dahil tuturuan mo ako magluto ng pancake. Ngumiti ako kay Manang at pinunasan ang luhang pumatak. You're being OA. Stop crying. Tumigil na nga ako sa pag-iyak. OA na ba talaga ako dahil doon? Mamimiss ko lang talaga kasi si Manang. Napamahal na rin kasi ako sa kanya. Dahil parang lolo na rin ang tingin ko sa kanya. Hindi naman matanda si Manang, pero para siyang lola kong kumilos at parang itinuring na niya akong apo niya. Stop na nga, Manang. Don't call me OA again. Mamimiss lang talaga kita. Kumalas na ako sa yakap at nagpaalam na ng tuluyan dahil dumating na yung susundo sa kanya. Napansin kong makulimlim ang langit. Mukhang uulan pa yata ngayon. Pumasok na ako sa loob at muling tiningnan ang plato kung saan nilalagay ni Manang ang kanyang nagagawang pancake. Pero wala itong laman. Naubos na kasi namin kainin kanina. Nanonood na lang ako ng palabas pero hindi na horror movie, kundi yung mga nakakatawa na. Sunod kong pinanood ay hindi familiar sa akin na palabas. Sinubukan ko na lang tong panoorin. Hindi ko inaasahan na hindi magkakatuluyan yung guy at girl doon sa palabas, kaya grabe yung iyak ko. Ako yung nasasaktan para dun sa babae. Kasi mahal pa pala nung guy yung ex niya. Binalikan nung guy yung ex niya dahil narealize niyang mahal pa pala niya ito. Naiwan namang luhaan yung babae. Pati ako naiiyak na rin, pakiramdam ko ako yung babae sa palabas. Ilang oras din ang ginugol ko sa panonood ng mga palabas. Nagutom ako, kaya naman inaghanap ako ng pwedeng kainin sa kusina. Pero wala akong nahanap. Parang gusto kong kumain ng pancake, pero hindi ako marunong magluto. Wala rin si Manang dito. Kinontak ko si Matthew pero ayaw niyang sagutin. Sa kanya na lang sana ako magpapatulong pero hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Gusto ko mang abalahin si Nathaniel, pero hindi ko rin ginawa. Alam kong busy na tao yon. Masyadong workaholic kaya wag na lang. Nahiya na rin ako dahil marami na rin akong nirequest sa kanya na lutuin na pagkain. Mukhang kailangan kong magsikap. Bakit pa kasi hindi ako naturuan ni Manang kung paano gumawa ng pancake? Pumunta akong kusina at may nakitang flour. Inilapag ko to sa mangkok. Hindi ko na alam kung anong susunod na gagawin.
Nilagyan ko na lang ng asukal yung floor pagkatapos ay tubig. Pinaghalo-halo ko ito hanggang sa medyo lumapot. Siguro tama tong ginagawa ko. Kasi 'di ba, matamis yung pancake kaya nilagyan ko na lang ng asukal. Niready ko na rin yung kawali. Pagkatapos inilagyan ng konting oil. Nang binuhos ko na yung pinaghahalong asukal, tubig at flour, ay biglang may tumalsik sa kamay ko. Pinatay ko muna yung stove. Tiningnan yung parte na natalsikan ng langis. Iniwan ko na lang sa kusina yung ginagawa ko at hindi na pinagpatuloy ito. Hindi ko talaga alam kung ano yung procedures ng pagluluto. Nilagyan ko pa ng langis kaya ayun, natalsikan ako. Pumunta akong kwarto at nahiga na lang doon. Tiningnan ko yung napaso sa akin at naiyak na lang ako. Ang hirap pala mag-isa, lalo na kung hindi mo alam kung paano magluto. Hindi ko man lang maipagluto yung sarili ko. Yung gusto mong kainin ay hindi mo makain dahil nga wala kang talento sa pagluluto. Aasa na lang ba ako sa luto ng iba? Hindi ko na malaya na sa kakaiyak ko ay nakatulog na pala ako. Naalimpungatan na lang ako nang marinig ko ang ring ng cellphone ko. Hello? Sino to? Hindi ko na kasi tiningnan pa kung sino yung tumawag. Gusto ko pa ngang matulog eh. Surprise ha? Sinong surprise? Hindi kita kilala. Nahikab pa ako. Gusto ko nang ibaba yung tawag dahil gusto kong bumalik sa pagtulog. Surprise nga. Akala ko ikaw nang unang sasalubong sa akin. Sino ba kasi to? Nakapikit kong tanong. Nakalimutan mo na ako ganon? Best friend mo to. Si Syra to. Nandito na ako sa Pinas. Ulan yung unang sumalubong sa akin. Nasa Pilipinas ka na pala? Parang nagsing-in na sa akin yung usapan namin. Napabalikwas ako kaagad. Oo, nasa tapat na nga ako ng bahay niyo oh. Yuhu! Ang lamig. Baka naman pwede mo akong pagbuksan. Sinilip ko ang bintana at tama nga ang sinabi niya. Umuulan. Dali-dali akong bumaba at dahil sa excitement ay nakalimutan kong magdala ng payong. Hoy! Nabasa ka tuloy. Sigaw ni Syra. Pinagbubuksan ko siya ng gate. Basang-basa na nga ako. Ano ba yan? Nabasa ka na tuloy. Nakapasok na siya at pinayungan niya naman ako. Anong pasalubong ko? Tanong ko nang makitang dala niyang dalawang maleta. Mamaya na nga yan. Pasok muna tayo. Basa na yung damit mo oh. Pumasok na nga kami ni Syra at share kami ng payong niya dahil nga nakalimutan kong magdala dahil sa excitement. Anong pasalubong ko? Magbihis ka nga muna. Basang-basa ka na oh. Mamaya na. Ano muna kasing pasalubong ko? Hinalungkat ko yung dala niyang dalawang maleta. Marami ka namang pasalubong eh. Baka nga yung isang maleta pasalubong mo lahat. Magbihis ka muna dali. Nagbihis na lang muna ako dahil nilalamig na rin ako. Matapos magbihis ay pinagpatuloy kong paghahalungkat sa maleta niya. Branded na damit yan. Sa'yo yan. May Gucci na bag dito oh. Pasensya na. Hindi ko nadala yung Eiffel Tower. Okay lang. Nagbibiro lang din naman ako noon. Sige. Hanap ka na lang na magugustuhan mo dyan. Magtitimpla muna ako ng kape. Hinayaan na nga niya akong halungkatin ang mga gamit niya. Sa paghahalungkat ko, ay may nakita akong isang paper bag. Ano namang laman ito? Binuksan ko to at isang Tupperware na may lamang spaghetti. Ang timing naman dahil gutom ako. Favorite ko pa talaga to. Tinamad na akong kumuha ng kutsara sa kusina. Kaya kinamay ko na lang. Maya-maya lang ay nakabalik na si Syra na may dalang dalawang baso. OMG Abigail, bakit mo kinain yan? Tanong niya pagkalapag niya ng kape. Masama bang kumain ng spaghetti o yung magkamay? Hindi naman masama. Ano namang problema kung kainin ko to? Baka panis na yan. Sa sinabi niya, ay naibog ako yung nasa bunganga ko na lulunukin ko na sana.
Bakit ngayon mo lang sinabi? Pero bakit parang hindi naman lasang panis? Nakalimutan kong itapon yan kanina. Nabili ko lang yan dyan sa tabi-tabi kasi wala na talaga akong makain. 2 pa nga yan, naubos ko na yung isa. Hindi ko sure kung tagang panis na ba yan. Ano bang lasa? Ngayon pag nangangalahati na ako, pumunta akong kusina para itapon yon. Naghugas na rin ako ng kamay at uminom ng ilang basong tubig. Anyway, nasaan na nga pala yung asawa mong umiigting ang panga? Bakit mo sa akin hinahanap? Syempre, asawa mo yun. Busy na tao yun, workaholic. Ikaw ba? Nasaan yung sinasabi mo maghahanap ka rin? Tiningnan ko ang labas, mabuti naman at tumilya na ang ulan. Pahirapan ang paghahanap ko? Hindi umiigting yung panga pero gwapo naman. Pagmamayabang niya sa akin. May picture ka niya? Saan mo naman nabinggit yan? Huwag mo nang tanungin. Itong picture niya Kinuha niyang kanyang cellphone at may kinalikot doon. Ang gwapo? Gusto ko siyang makita sa personal. Nasaan ba siya ngayon? Bakit di mo siya kasamang umuwi? Nandoon pa rin sa France, may inaasikaso. Nag-usap naman na kami about sa pag-uwi niya. Mga ilang araw darating na rin yun dito sa Pilipinas. Hindi ko na rin ipapakilala sa personal. Baka kasi agawin mo. Ang damot naman ito. Ang damot mo Di ko rin ipapakilala sa'yo ng personal yung asawa ko. Sana wag muna siya dumating habang nandito pa si Syra. Asawa ko? In love ka na? Akala ko ba maduduling muna ako bago ka ma-in love? Tingnan mo, hindi pa ako duling. Panga-asar niya pa. Daw ko mismong gagawa ng paraan para maduling ka? Kung alam niya lang na matagal na akong nahulog kay Nathaniel, na napamahal na ako sa kanya. Siyempre, todo deny ako. Ayoko kasing asarin niya na naman ako. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Gutom na ako. Hindi ako marunong magluto. Ipagluto mo nga ako ng pancake. Ikaw ba yung gumawa nung nasa kusina? Ang ganda mo, pero di ka marunong magluto. Masyado naman siyang straightforward. Oo na, I admit. Maganda lang ako pero hindi ako marunong magluto. Tumayo na siya at mukhang pupunta sa kusina. Magaling magluto si Syra. Siya yung cook ko noong nag-aaral pa kami noong college. Gabi na, wala kang balak umuwi? Tanong ko sa kanya nang maubos ang pang-anim ko ng kain ng pancake. As expected, masarap talaga ang luto niya. Pinapauwi mo na ako? Ang sakit Ayaw mo tagang makita kong asawa mo. Hindi ko naman siya sa'yo aagawin no? Ang gwapo lang kaya ng jowa ko kaysa sa asawa mo. Hindi. Hindi ako sang-ayon. Si Nathaniel ang pinakagwapo sa mundo. Mamaya pa naman yun uuwi. Baka di na ngayon umuwi at doon na matulog dahil workaholic ang taong yon. Minsan may mga gabi na hindi siya umuuwi. Malalaman ko na lang na doon pala siya natutulog sa opisina niya. Uuwi rin ako maya-maya kasi nag-text na rin yung gwapo kong jowa. Ubusin ko lang to. Pagkaubos niya ng kinakain niya, ay nagpaalam na siyang uuwi na siya. Hinatid ko siya sa labas at may sasakyan naman na naghihintay sa kanya. Mabuti at tumila na rin ang ulan. Ako naman ang pupunta sa condo mo next time. I bid my goodbye to her. Pumasok na ako na masigurong nakasakay na siya na maayos. Ngayon naman ay nandito ako sa sala. Nililigpit ang mga kalat. Pati kusina nilinisan ko na rin. Maya-maya lang ay naramdaman ko na ang antok. Anong oras na? Pero hindi pa rin dumarating si Nathaniel. Hindi ko na malabanan ng antok at pumanhik na nga ako para matulog.